Naku iho, bago ka pa lamang dito sa mansyong ito. Kaya sinasabi ko sa iyo mag-ingat ka sa matandang yan. Hindi mo ba alam kung anong usap-usapan dito? At marami ring nakasaksi kung paano ito nagbabagong anyo tuwing hating gabi. Kaya pala tuwing madaling araw, nagigising ako na wala ang matandang yun sa higaan niya. Ayun na nga, ang matandang yon ay may lihim na halos alam na ng lahat ng naririto. Kaya sinasabi ko sa iyo iho, mag-iingat ka sa matandang yon. Hindi mo alam kung ano bang kayang gawin ng isang aswang. Wag po kayong mag-alala, kaya ko po ang sarili ko. At ako nang bahala sa mga nilalang na katulad niya. Masyadong malakas ang loob mo, bata. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Wala akong pakialam kahit gaano pa kataas na uri ka ng aswang. Hinding-hindi ka sasantuhin ng mutyang hawak-hawak ko. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Upang kalimutan ang masakit na pangyayari sa buhay ni Vidal, ay nagpasya siyang lumayo sa kanilang probinsya. Nakipagsapalaran siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho dahil babalikan niya ang babae na inilayo sa kanya dahil lang sa wala siyang pera. Bakit kasi pinanganak akong mahirap? Ang hirap tuloy magmahal ng may kaya sa buhay. Hindi naman pera ang habol ko sa anak nila. Masama bang magmahal ng hindi kapantay ang estado sa buhay? Kasalanan ko bang ipinanganak akong hindi mayaman? Anya sabay suntok sa hangin. Nagmumukha na siyang baliw sa ikatlong palapag ng barko kung saan siya pumwesto. Tanaw ang kalawakan ng dagat. 3 araw siya sa barkong yon bago marating ang destinasyon. Pagdating sa daungan ay salubong siya ng kanyang tiyo Anton. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Pamangkin, naku bata ka, ang tangkad mo na. Mas matangkad ka pa kaysa sa akin. Abay noong nagbakasyon ako sa inyo hanggang baywang lang naman kita nun ah. Ang tagal ng panahon pala yon. Opo tiyo, dekada na rin yata. Nako, ang panahon nga naman sobrang bilis ng paglipas. Sinabi mo pa tiyo? O siya, kumain na muna tayo bago dumiretso sa bahay. Tiyak ako matutuwa ang mga pinsan mo kapag nakita ka nila. Nakakahiya sa kanila. Tiyak akong mga profesional na silang lahat tiyo. Oo Vidal, ang ate Wing mo isa ng nurse. Ang kuya Jerome mo, isa ng magaling na doktor. At ang kaidaran mo si Orduha, nako, isang magaling na pharmacist yon. Kaya nga ayaw na nila ako magtrabaho. Sayang sana dahil malaki ang sahod ko. Pero sa iyo naman mapupunta ang posisyon ko, kaya ayos lang. Pinagkatiwala na kasi sa akin ni boss ang kanyang anak. Simula pagkabatay hatid sundo ko na yun sa eskwela. Ang kuya Jerome mo, ang talaga nanindigan na wag na akong magtrabaho. Dahil malaki naman daw ang sahod niya sa isang ospital. Nako, samantalang ako driver ng truck ng tubo sa aming probinsya. Tapos kung walang gapasan ng tubo, walang ginagawa kundi tumambay. Ayos lang yan, dito sa amo ko tinitiyak kong makakaipon ka. Galante magpasahod yon. Isa kasing piloto, saka ang asawa niya ay may hawak na malaking negosyo. Napakayaman naman pala ng boss mo, Tiyo Anton. Sinabi mo pa. O nandito na tayo sa harap ng karinderya, kumain na tayo. Mamili ka ng mga gusto mong ulam. Kung ano ang sayo, yun na rin ang akin, Tiyo. Tiyak naman akong masasarap lahat ng pagkain dito eh. O sige na, umupo ka na ron. Hintayin mo na lamang ako at ako nang bahalang umorder. Salamat po Tiyo, dito na lang po ako sa bandang kaliwa, medyo hindi matao. Matapos ang kanilang pagkain ay diretso na agad sila sa bahay ng kanyang Tiyo Anton. Ang saya-saya niya at sobrang sabik na makilala sana ang kanyang mga pinsan. Ang kaso'y sobrang taas din pala ng tingin ng mga ito sa sarili. Kahit si Ordoha na kaidaran niya at kalaro niya noong misang nagbakasyon ito sa kanilang probinsya ay malayong malayo na ang ugali sa dati. Siya na po ba si Vidal, Tay Anton? Oo anak, ito na siya ang laking tao ng pinsan mo ano. Kumusta ka Ordoha? Nagmistula itong bingi sa kanyang naging tanong. Tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa. Ordoha anak, binabati ka ng pinsan mo, hindi mo ba narinig? Narinig ko Tay. Bakit driver lang ang papasukin niyang trabaho, hindi ba siya nag-aral?
May sinabi pa itong tila pambababa ng kanyang pagkatao, kaya lihim na tinusok ng karayom ang kanyang dibdib. Hindi lang kay Ordua niya naramdaman ang pagiging mababa niya, kundi maging sa dalawang pinsan pa niya. Nilunok na lamang niya ang mga sinasabing yun ng kanyang mga pinsan. Wala siyang magawa kasi hindi siya kapantay ng mga ito. High school lamang ang tinapos niya habang ang mga ito'y professional lahat. Kung mag-uusap ang mga ito'y tila walang pakialam sa kanya. Kaya mas lalo siyang nasaktan. Mabuti na lamang at nang hapong ding yun ay dinala na siya kaagad ng kanyang tiyo Anton sa bahay ng amo nito. Nakahinga siya ng maluwag, hindi nakakatuwang kasama ang mga pinsan niyang mapagmataas sa sarili. Pagdating sa mansyon ng magiging amo niya ay ipinakilala agad siya ng kanyang tiyo sa magiging amo nito. "Magaling ba itong pamangkin mo, Anton? Maasahan ba ito?" Tanong ni Ginoong Honorato, ang magiging boss niyang lalaki. "Mabait po itong pamangkin ko, boss. Masipag kasi laking probinsya." Tugon naman ng kanyang tiyo. "Babae at dalaga ang anak ko, Anton, kaya ako'y pinagkatiwala sa iyo ay dahil sa subok ko na ang iyong pagiging tapat." Wika ni Ginang Cleope, ang ina ng dalagang magiging hatid sundo niya sa eskwela. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo kay Tiyo Anton." "Mabuti kung ganon. Sa mga susunod na araw ay pasukan na namang muli ni Indira, ang aming nag-iisang anak. Kaya dito ka natitira sa likod ng servants quarter. Kasama mo sa silid ang hardinerong si Lolo Baguis. Malaki naman ang silid na yon." "Wala pong problema kahit maliit lang ang silid. Sanay po ako sa kubo dahil sa kubo naman talaga ako natutulog noong nasa probinsya po ako." Nakakatuwa naman pala itong batang ito. Lumaki talaga sa payak na pamumuhay. Matapos ang mahabang pagtatanong ay inihatid na siya ng kanyang tiyo Anton sa kanyang magiging silid. Naroon ang matanda. Nagpapahinga. Binati niya ito ngunit hindi man lamang ito ngumiti, bagkus ay masama ang titig sa kanya. Iniisip niyang baka pagod lamang ito o dahil na rin sa katandaan. Kaya naman ito nagsusungit. Kahit matanda, ito'y matigas pa rin ang pangangatawan dahil sa sanay na sa trabaho. Matapos ayusin ang kanyang mga gamit ay binalak na rin niyang magpahinga. May 2 araw pa bago magpasukan, kaya 2 araw muna siyang tatambay-tambay. "Ikaw ang bagong driver para kay Indara?" "Opo, Lolo Bagwis. Ako nga po. Hindi ko pa nga po nakikita at nakikilala ang alaga ko. Baka masungit yun, lagot po ako." "Madaling pasunurin yung batang yon. Hindi ako nahihirapan doon." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Wala, ang ibig ko sabihin ay mabait ang batang yon. Diyan ka na muna. Kailangan ko niyang diligan ng hardin. Dapit hapon na." "Tulungan na lang kita, Lo. Wala akong gagawin ngayon eh." "Wag na, wag ka nang pasipsip pa sa boss. Kung ano ang trabaho mo, yun lang ang gagawin mo. Wag mo na akong pakialaman pa sa trabaho ko." Kibit balikat na lamang siya. Kung ayaw nito ng kanyang tulong ay wala siyang magagawa. Kinagabihan, tinawag na sila ng kusinera para maghapunan. Ibang kusina para sa kanilang mga katulong at 6 sila sa mansyon na yon. Isang kusinera, labandera, taga-alaga kay Indara at siyang mayordoma sa mansyon at isang tagalinis. 4 ang babae at 2 silang lalaki. At pawang nagkakaintindihan naman ng mga ito maliban kay Lolo Baguis. Kumuha lamang ito ng pagkain at sa kwarto na nila ito naghapunan. "Bidal ang pangalan mo, hindi ba?" tanong ni Ate Pilar, ang kanilang kusinera. "Opo ate, ako po si Bidal." "Ikaw Bidal, mag-iingat ka sa katabi mong si Lolo Baguis. Aswang ang matandang yan." Walang gatol na wika naman ni Aling Milag. "Aswang po, grabe naman, ang bigat naman po ng paratang niyo sa tao." "Hindi yan paratang, kaming lahat ay nasaksihan na kung paano mag-iba ng anyo ang matandang yan, kaya mag-ingat ka. Tiyak naman kaming hindi kanya papaslangin at kakainin kasi magkatabi kayong matulog. Sinong pagdududahan, siyempre siya, pero kung hahawahan kanya ng pagiging aswang abay mahirap yon." "Nakakatakot naman po yan, wag naman po sana. Saka wala namang naikwento si Tiyo Anton tungkol sa pagkatao ni Lolo Bagwis eh. E di sana pinaalalahanan niya ako." "Hindi naman dito natutulog ang Tiyo Anton mo. Umuuwi siya tuwing hapon at bumabalik tuwing umaga kasi may motor naman siya. Saka taga rito lamang din. Eh kaming lahat na nandito ay purong probinsyano at probinsyano."
Kaya naman pala, ano pong gagawin ko? Paano kapag tulog ako? Magtalokbong ka ng kumot. Balutin mo ang iyong buong katawan ng kumot. Ang mahalagay, huwag mapasukan ng laway ng aswang ang iyong tainga at bibig. Paano ba yan? Kasama ko pa naman siya lagi sa kwarto. Saka mukhang mabigat ang dugo niya sa iyo, ang sama ng titig niya. Kung tignan ka nga naman parang kakumpetensya. Hayaan na po natin, baka pinagsilosan lang po ako kasi mas bata ako. Baka iniisip niyang mas maging malapit ako sa ating amo. Nang gabing yun hindi siya nakatulog dahil naninibago siya sa lugar. Panay ang silip niya kay Lolo Baguwis. Mahimbing naman ang tulog nito. Sa utak tuloy niya baka sinisiraan ng mga katulong ang matanda kasi masungit nga naman talaga ito. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa malalim na gabi, ngunit nagising din siya kaagad. Alauna ng madaling araw, hindi niya alam kung bakit pero pakiwari niya ay may kung sinong gumising sa kanya. Nang sulyapan niya ang matanda sa kama nito'y nagulat siya dahil wala ito roon. Muli siyang sumulyap sa kanyang relong pambisig, alauna pa lamang ng madaling araw. Saan na kaya yun? Totoo nga yatang sabi nila Ate Pilar. Naku naman, nakakatakot. Hindi na siya halos natulog sa pagmamatsyag kung kailan uuwi ang matanda. 4:00 ng madaling araw nang may marinig siyang kalabog. May tila bumagsak sa harapan ng kanilang kwarter. Sinilip niya yun mula sa bintana. Si Lolo Baguwis ang naroon at nakatayo lang. At ilang sandali pa'y nilapitan na nito ang nakapulupot na hose ng tubig. Nagsimula na itong magdilig ng mga halaman. Ayos, asan galing ang matandang ito? Saka hindi ba ito napapagod? Anya pa sa kanyang sarili. Binitiwan niya ang hinawing kortina at muling bumalik sa paghiga. Hindi niya alam kung paano pakitunguhan ng matanda dahil mukhang naniniwala siyang aswang nga ito. Kinaumagahan ay pinatawag siya ng kanyang amo. Agad siyang nag-ayos ng kanyang presentable sa harapan ng amo. Magandang umaga po, Boss Honorato. Pinapatawag niyo raw po ako. Magalang niyang tanong habang nanlalamig ang mga kamay sa kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bigla kasing nagtama ang mga mata nila ng anak nitong si Indira at iba ang dating nito sa kanya. Hangang-hanga siya sa kagandahan ng dalaga. Kumusta naman ang unang gabi mo? Mukhang hindi ka nakatulog at ang lalim niyang mga mata mo. Medyo naninibago lang po siguro, boss. Kubo lang po kasi yung dating tirahan ko . Sa bagay, ganun talaga. Maninibago ka talaga kapag nalipat ka ng lugar. Ayos lang yan, sa una lang naman yan. Oo nga pala, pupunta ng mall ang anak ko kaya ipagmaneho mo siya. Samahan mo na rin. Opo boss, opo, ayos po. Huwag mong iwala sa paningin mo ang anak ko. Uso ang hold up at kidnapping ngayon. Indira anak, ito ang bago mong bodyguard sa ka-driver. Siya si Vidal. Vidal, ito ang anak kong si Indira. Ang bait nitong bata kaya tiyak akong walang magiging problema. Magandang umaga po, Ma'am Indira. Ako na po ngayon ang bago niyong driver. Papa, minsan lang naman akong humiling sa inyo . Ikaw ang gusto kong kasamang mag-mall. Ma'am, mabait naman po ako. Huwag naman po kayong matakot sa akin. May trabaho kasi ang papa mo, ma'am. Hindi ikaw ang kinakausap ko, manahimik ka dyan. Pasensya na po, Ma'am Indara. Yung pananalita mo, anak. Hindi ka naman nagkaganyan kay Kuya Anton. Saka malaki ka na, Indira. 18 ka na. Kaya mo nang mamili ng mga kailangan mo sa klase, sa iyong sarili at sa kung ano pang gusto mo. Yan kayo . Ang akala nyo lahat ng kailangan ko sa inyo'y pera. Pareho kayo ni Mama. Simula kabataan kahit kaunting atensyon hindi nyo na ibigay sa akin. Kasi puro kayo pagpapayaman. Maging siya nagulat sa naging hinanakit ng dalaga. Kitang-kita ang kalungkutan sa mata ng mag-ama. Ganun yata ang buhay. Mayaman o mahirap, hindi magiging madali ang buhay. Maraming pagsubok ang umiikot. Nang hapong yun ay walang magawa si Indira. Siya ang kasama nito sa mall dahil umalis na rin ang ama nito para magtrabaho. Alam niyang hindi madaling kunin ang loob ng dalaga, kaya unti-untiin niyang kunin ang loob nito. 1 linggo nakalipas at hindi pa niya tuluyang nakuha ang loob ng dalaga. Ngunit ayos na rin, hindi naman ito nagmamaldita. Tahimik nga lamang ito palagi, malayo ang tingin, malalim ang lungkot at naiintindihan niya kung bakit kulang ang atensyon at pagmamahal ng mga magulang nito simulat sa pool.
Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil sa pagbagsak ng kung anong bagay sa gilid ng kanilang quarters. Bumangon siya upang tignan yon. Hinog na papaya dahil sa sobrang kahinugan kaya ito nalaglag. Kailan pa ito hinog ngunit pinabayaan lang nila? Ako na nga lamang ang kakain nito, mukhang walang hilig sa hinog na papaya ang mga tao rito. Hinugasan niya ito sa gripo at hinati gamit ang kamay. Sobrang lambot na kahit ang balat nito dahil nagkukulay kahil na sa sobrang kahinugan. Natuon ang kanyang atensyon sa isang kakaibang buto ng papaya na sobrang itim at nagniningning na perlas na itim. Ala, ano to? Mutya ng aswang? Pareho yata ito nang naririnig ko tungkol sa mutya ng aswang, itim na perlas. Dinampot niya yon at pinisil-pisil. Totoong matigas yon. Sandali, hindi kaya mutya ng papaya ito? Teka, may mutya rin ba ang papaya? Nagmumukha na siyang baliw habang kausap ang kanyang sarili. Nilapitan siya ni Aling Milag, ang mayordoma, at nag-aalaga kay Indira simula pagkabata. Aba, ang swerte naman, ikaw talaga ang unang tumikim ng tanim ng alaga kong si Indira. Ala, tanim pala niya ito, Aling Milag. Lagot, baka hanapin sa akin. Hindi naman yun kumakain ng hinog na papaya kaya nga pinabayaan yan. O bakit pala siya nagtatanim nito? Ayaw naman pala niyang kumain. Nagtanong kasi minsan ano raw ang pangontra sa aswang. Hindi ko nga alam kung bakit. Duda ko may kinalaman kay Lolo Bagues. Baka nakita rin niyang minsang nagpalit ng anyo ang matandang yan. Kaya yan, ang daming bunga. Kailan pa naging pangontra sa aswang ang papaya, Aling Milag? Ay, ang mutya ng papaya, sakaling magkaroon man, iyon ang magiging pangontra sa aswang. Pampaswerte na rin sa taong may tangan nito. Talaga po, Aling Milag, maniniwala ko po kaya kung sabihin ko sa iyong may mutya nga ang hinog na papayang ito? Talaga ba? Ang swerte naman. Sige nga, patingin ako. Sinilip nito ang hawak niyang papaya. Napakunot ang noong tinitigan ng papaya palipat-lipat sa dalawang hiwa. Saan dyan? Yan po, Aling Milag, para siyang itim na perlas. Kakaiba siya sa lahat Pinagloloko mo ba ako, Vidal? Wala ka talagang matinong magawa, bata ka Hinampas siya nito at tatalikod na sana ngunit pinigil niya ito. Sandali po, Aling Milag, paanong hindi niyo po nakikita? Ito nga po siya, Walang itim dyan, halos lumuwag ng mata ko kakatitig, loko. Ano ba yan? Ito nga po malabo na ba yung mata niyo? Isa pa talaga, Vidal, makakatikim ka sa akin. Hindi na lamang siya nakinig sa takot na mabatukan. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nito nakikita ang sinasabi niyang parang perlas. Ang linaw naman na nasa gitna ito. Binalik niya ito matapos pisil-pisilin kanina. Hay, bahala ka nga dyan, Aling Milag, kung ayaw mong maniwala. Anya sabay tago ng bagay na yon sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung anong pagkakagamitan at anong halaga ng bagay na yon. Subalit batay sa sinabi kanina ni Aling Milag ay tila naramdaman din niyang mahalagang bagay yon kaya itinago na niya. Nagtanong-tanong pa siya kay Aling Milag kung anong dapat gawin kung may hawak na mutya. Interesado siya sa bagay na yon. Dahil alam niyang sa pagkakataong yon tangan niya ang ganoong bagay. Kalokohan naman niyang sayo kung hindi ako nagkakamali. Hindi po, Aling Milag, talagang interesado po ako sa mutya. Ano bang gagawin ng isang taong may mutya? Unang-una, huwag magyayabang. Huwag itong ikwento kahit kanino. Sunod, ibalot mo sa pulang tela. Gawin mong parang habak mo. Sunod, pakainin mo buwan-buwan. Pakainin? Paano papakainin yung ganong bagay? Hindi naman literal na kakain. Ibabad mo siya sa isang mangkok ng gatas tuwing huling Biyernes ng buwan. Iyon lang at kunin mo ulit at ibalot sa pulang tela. At syempre, kailangan ng sakripisyo. Huwag kang uminom ng gatas dahil ang pagkain yun ay para lamang sa iyong mutya. Ang dami palang dapat gawin. Akala mo naman mabilis hanapin. Kung ipinanganak kang hindi malas ang kapalaran, siguro magkakaroon ka rin ng ganyan. Ako nga na tumanda na ng ganito sa pangarap kong magkaroon ng mutya ay hindi nangyari. Mali natin, Aling Milag, nakapaligid lang pala talaga sa atin ng swerte at parang maniniwala na talaga ako sa tinatawag na swerte. Ewan, magayos ka na doon dahil maya-maya lamang iaalis na tayo ng aking alaga. Salamat po, maliligo na po ako, salamat po ulit. Dali-dali siyang naligo.
Ngunit bago yun ay hinanap niya ang kanyang pulang panyo. Hinati yun sa 4 at kinuha ang isa para doon ibalot ang mutya ng papaya na nakuha niya. Hindi siya magkakamali. Alam niyang tunay ang kanyang nakuha. 2 linggo na niya sa paghahatid sundo sa kanyang alaga at hindi niya inaasahan na sa araw na yon ay kakausapin siya ng dalaga. Kuya, maaari mo bang idaan sa isang fast food? Oo naman, dyan sa unahan di ba mayroon dyan? Opo kuya. Tuwang-tuwa siya ng mga sandaling yon. Sa wakas ay kinausap na siya ng kanyang alaga. Ilang sandali pa naroon na sila sa isang kainan. Pinarada niya ang kotse sa harapan saka sumenyas sa dalaga. Sige na Indara, ayos na, pwede ka nang bumaba. Kuya, samahan mo ko. 2 tayong kakain. Nako, hindi kaya't nakakahiya para sa iyo Indira. Mukhang ang daming estudyanteng pumapasok baka kung anong sabihin nila. Huwag mong pansinin ang mga yan kuya, hayaan mo sila. Ganyan naman talaga ang mga tao, lagi nakabantay sa kapwa. Kaya nga eh. Sige na kuya, dali na. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. Hindi nga siya nagkamali dahil sa kanila nakatingin ng mga estudyante na naroon. Ang iba nga'y nagbubulungan habang nakatingin sa kanila kaya kinausap na niya ang dalaga. Ang mabuti pa siguro, sa kotse na lang ako maghintay sa iyo Indira. Hindi kuya, sasamahan mo kung kumain dito. Alam kong gutom ka rin, kaya huwag mong pansinin ang mga tao sa paligid natin. Sabi mo ah. Sambit na lamang niya habang nakatayo sa likod ng dalagang nakapila sa harapan ng counter. Aminado naman siyang nagibang naging trato sa kanya ni Indira at masaya siya sa bagay na yon. Simula yon ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Madalas na itong nagkukwento kaya naging komportable na sila sa isa't isa. Makalipas ng 2 buwan pa lamang ng paghatid sundo niya sa dalaga. Maliban kay Lolo Baguis na lagi masama ang titig sa kanya at sa tuwing lalapit siya dito ito naman ang lumalayo. Hanggang sa isang hating gabi ay nagising siya at naaktuhan ng pagpapahid ng matanda ng langis. Nakatalikod ito sa kanya habang ginagawa yon. Nakaharap sa nakabukas na bintana. Nagulat na lamang siya nang biglang sa isang iglap ay naging isang itim na uwak ang matanda. Diretso itong lumipad palabas ng bintana. Natulala na lamang siyang sinusundan nito ng tingin. Ngayon ay huli niya sa akto ang matanda. Isa nga itong aswang, kaya lagi itong umiiwas sa kanya dahil sa tangan niyang mutya ng papaya. Hindi na naman siya nakatulog muli dahil sa pangyayaring yon. Kinabukasan, habang patungo sa eskwela ay tahimik si Indira. Kaya nanibago siya sa pakikitungo nito sa kanya. May problema ba tayo Indira? Bakit namamagay ang mga mata mo? Nag-away ba kayo ng mga magulang mo? Isa pa yung mga magulang ko, wala nang pakialam sa akin. Hindi nga inaalam kung ano ang nangyayari sa akin kung ayos pa ba ako eh. Bakit naman, sabihin mo nga sa akin, may problema ba? Hindi na nito napigilang mapagulgol kaya itinigil na niya sa gilid ng highway ang sasakyan. Hinarap ng maayos ang dalaga at pilit na pinapaamin sa kung ano man ang problema nito. Alam niyang may kinakarga itong mabigat sa dibdib kaya nais niya yung malaman. Sabihin mo sa akin Indira, handa kitang tulungan. Kahit ikakapahamak mo? Hindi ako natatakot, obligasyon kita. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Handa akong damayan ka. Tulungan ka. Buti ka pa Kuya Vidal, bago-bago mo pa lang sa buhay ko. May pakialam ka na kaagad sa akin. Samantalang yung mga magulang ko, mahalaga lang sa kanila'y pera. Naiintindihan ko ang mga magulang mo Indira. Dapat mo ring intindihin para sa'yo rin naman yung ginagawa nila. Lalahanin mong nag-iisang anak ka nila. Lahat ng pagsisikap nila sa buhay ay para sa'yo yun. Hindi naman ako naghahanap ng sobrang yaman. Atensyon at pagmamahal nila simula pagkabata hindi ko naramdaman. Yun lang naman ang hiling ko sa kanila. Okay, naiintindihan din kita. Ngayon sabihin mo sa Kuya Vidal kung anong nangyari. Bakit parang wala kang tulog? Ang lalim at namamaga pa sa pag-iyak niyang mga mata mo. Muli na naman itong umiyak kaya kinuha niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung paano patigilan sa pag-iyak. Kaya hinaplos niya ang kamay nito ng banayad hanggang sa halos yumanig ang pagkatao niya sa isinuwalat nitong sikreto. Sige na Indira, sabihin mo sa akin kung anong problema. Kuya, aswang si Lolo Baguis.
at tinakot niya akong papaslangin lahat ng tao sa mansyon, lalo ng mama at papa. Oras na magsumbong ako na ginagahasa niya ako at paulit-ulit yun. 5 taon nang nakakaraan, kuya. Nasuntok niyang upuan ng sasakyan sa kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit sobrang nasaktan siya, kung bakit sobrang apektado siya sa nangyari sa dalaga. Gusto niyang paslangin ng matanda. Gusto niyang magwala at panagutin ng may gawa sa dalaga. Pigil niya ang galit sa kanyang dibdib, ngunit oras na makikita siya ni Lolo Baguis, tiyak siyang sasabog ang galit sa dibdib niya. Bakit ka natatakot sa mga banta niya? Hindi ka dapat natatakot. Sinumbong mo dapat sa mga magulang mo, Indira. Hindi mo alam kung gaano siya kabangis, Kuya Bidal. Nakakatakot siya. Huwag kang matakot, sasabihin natin sa mga magulang mo ang lahat. Huwag, kuya, huwag. Pakiusap. Ang sabi sa akin ng matanda, kaya niyang gamitin ang mahika niya. Sina mama, babalik ta rin niya. Ipapaako niya sa ibang ginawa niya sa akin. Hayop na matanda yun, mapapaslang ko siya. Kuya, mahirap siyang kalaban. Ang hirap niyang kalaban. May kapangyarihan siya. Kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Indira. Hindi magtatagal ang kasamaan ng matandang yon. Hindi. Isang bagay ang naisip niyang gawin, at mismong sa gabing yun ay susubukin niya ang kanyang nasa isipan. Hindi pwedeng magtagal ang matandang yon. Matapos nitong gawin ang kababuyan nito, dobleng perwisyo ang atid nito, kaya kailangan ng wakasan ng kasamaan. Pagdating sa mansyon ng hapong yon, ay masama ang tingin niya sa matanda. Nahalata yun ni Lolo Baguis, kaya sinita siya nito. Anong problema mo, Totoy? Ang sama niyang tingin mo sa akin, ah. Huwag mo ako subukan. Baka papasukin ng langgam yung bunganga mo. Diyan ka magaling lagi, tanda, sa pananakot. Sa tingin mo kaya, alin ang nakakatakot dyan sa banta mo? Parang may biglang galit ka na sa akin ngayon, ah. Dahil kampon ka ni Satanas. Huwag mong sabihin na hindi mo alam na naiiba ka sa amin. Hayop ka. Hindi ko palalampasin ang kahayupan mong demonyo ka. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Ayos ka lang ba, Totoy? Baka nagsisimula ka na rin gumamit ng droga. Grabe talagang epekto nun sa mga kabataan ngayon. Kaya kung ano-ano ang naiimbento ng utak. Sige lang, tanda, lumihis ka pa. Ngunit titiyakin kong hindi ka makakawala sa salang ginawa mo sa kagagawa ng isang tunay na alagad ng kaliwa. Oh, ang galing mo namang manakot. Nanginginig ang laman ko sa iyo, Totoy. Hayop ka. Bilangin mo na lamang ang natitirang oras mo sa mundo dahil hindi mo alam kung kailan ka paglalamayan ng mga kasamahan mo sa impyerno. Yan ang akala mo, Totoy. Hindi mo alam na konting panahon na lang, babalik na ako sa pagiging bata. At sinasabi ko sa iyo, iyang kagwapuhan mo, kalahati lang yan sa kagwapuhan na mayroon ako. At may isang babaeng mahal ko na mapapa sa akin kapag bumalik na ako sa aking kabataan. Parang gusto niyang suntukin ito nang mapagtanto niya kung sinong babae ang sinasabi nito. Hindi siya papayag na mangyari yon. Na makontrol nito ang utak ng mga magulang ni Indira at tuluyan nitong maangkin ng dalaga. Posible nitong gamitin ang gayuma sa dalaga at hindi niya hahayaan na mangyari yon. Sa tingin ko, tanda, sa impyerno ka na makakakuha ng babaeng sinasabi mo. Sinusumpa ko sa iyo. Hindi matatapos ang buwan na ito at matatapos din yung kahibangan mo. Bueno, hindi ko alam kung saan galing ang galit mo sa akin, Totoy. Ngunit hindi kita papatulan. Hindi mo ko kilala. At hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa iyo. Sige, mangarap ka lang, tanda. Mangarap ka pa. Anya sabay talikod dito. Kung tutuusin ay gusto na niya itong pagsusuntukin hanggang sa maubos ang hininga. Ngunit tiyak siyang makakakuha lang ito ng simpatya lalo na't matanda ito. Mamayang gabi hindi kita tutulugan. Mananatiling bukas sa mga mata ko hanggang sa mabitag kita at may kabit sa sampayang hayop ka. Galit na wika niya sa sarili. Kuyom ang mga kamay. Hindi na siya makapaghintay pa na dumilim. Kung alam lamang niya noon pa na ubod ng dilim ang budhi nito, ay hindi na sana ito umabot pa sa araw na yon. Matagal niya na itong nabitag at nailantad na sa mga tao sa loob ng mansyon ang buong pagkatao nito. Hindi pa rin niya matanggap ang ipinagtapat ni Indira sa kanya. Hindi niya alam kung bakit gayong hindi naman siya nobyo ng dalaga.
Isa lang siyang driver nito. Pero kung maapektuhan siya'y daig pa ang isang nobyo na nanakawan ng sandali. Nang gabing ang yun ay hindi siya natulog. Hinanda niya ang kanyang kulambo na gagawin niyang bitag sa matanda. Sa sandaling magiging uwak ito, tinitiyak niyang mahuhuli ito gamit ang kulambo. At kung totoo man ang mutya ng papaya'y mabisang pangontra sa mga aswang, magiging sandata niya ito sa gabing yon. Ating gabi ay bumangon ng matanda at lumingon sa kanyang kinaroroonan. Nakatalakbong lamang siya ng kumot ngunit malinaw niya itong nakikita dahil manipis ang kanyang kumot. Nakangisi pa itong humarap sa kanya. Pagkatapos ay kinuha nito ang langis at ipinahid sa katawan nito. Sa pagkakataong yun ay humarap na ito sa nakabukas na bintanang kristal. Pagkakataon na kinuha niya at nagmamadaling kinapa ang malaking kulambo sa kanyang gilid. Bago pa man maging isang uwak ang anyo nito'y nabitag na ito ng kanyang kulambo. Ano tanda, mabibisto na ang lahat ng sikreto mo. Titiyakin ko pang hindi ka mabubuhay at huling gabi mo na ito sa mundong ito. Anya habang sinisiguro na huwag itong makawala. Tinuka nito ang kanyang kamay ngunit mabilis itong lumayo na tila ba napapaso sa kanya. Ramdam niya ang hapdi sa parte ng kamay ng natuka nito. Ngunit nang pahidan niya ang lumabas na dugo ay katakatakang wala na itong sugat. Wala na rin ang hapdi. Nang masigurong hindi na ito makakawala pa'y tinalian niya ng lubid ang mga paa nito at nilambitin habang palabas ng kwarter. Pinuntahan niya ang kwarter ng mga babae. Kinatok at pinakita ang nahuli niyang uwak sa kanyang silid. Anong iniingay-ingay mo dyan, Bidal? Ano ka ba? Hating gabi na ah. Ate Pilar, nahuli ko ang malaking uwak na ito sa kwarto namin ni Lolo Bagwis. Tignan nyo, uwak bang tunay ito? Kunwari ay tanong niya. Ngunit ang totoo'y alam niyang si Lolo Bagwis ang uwak na yon at nakita pa niya kung paano itong nagbagong anyo. Diyos ko, hindi yan ordinaryong uwak ha. Saan na si Lolo Bagwis? Agad na tanong ni Ate Pilar sa kanya. Tinatanong mo pa, iyang hawak ni Bidal, tiyak akong si Lolo Bagwis na yan. Sabat ni Aling Milag na noon ay nakaramdam na ng takot sa hawak-hawak niyang uwak. Wala po sa loob ng kwarto namin si Lolo Bagwis. Posible nga kayang siya na ito? Kunwari ay tanong niya. Ay ano pa nga ba? Sino pa nga ba? Siya lang naman ang aswang sa mansyon na ito. Paano yan, Milag? Baka makatakas at magkapaghigantihan. Tanong naman ni Ate Pilar. Hindi ko hahayaan na makawala ito. Kung totoong asubang siya, hindi na niya kailangan pang magtagal sa bahay na ito. Lalo na't baka mahawahan kayo. May sa traidor minsan ng mga asubang. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang sila magiging mabait sa'yo. Kaya hanggat maaga, mas mainam na walang aswang ang umaaligid sa bahay natin. Anong plano mo riyan? Bibitayin ko ang hayop na ito sa mismong harap ng CCTV camera ng mansyon. Tignan lang natin kung makawala pa itong asubang na ito sa ating amo. Hindi na niya may tatanggi pa ang kanyang katauhan. Gawin mo na, Bidal. Magandang ideya yan. Nang sa ganun ay malaman ng boss natin na ang kanilang nakuwang hardinero ay isang aswang. Ginawa niya ang bagay na yon. Kahit papaano'y pakiramdam niya pakiramdam niya na ipaghiganti na niya si Indira. Kinabukasan madaling araw pa lamang nang magising si Ginoong Honorato. Unang chinek nito tuwing umaga ang CCTV at ganoon na lamang ang pagtataka nito nang makita sa harapan ng CCTV ang isang bagay na nakabitay sa kahoy na nasa harapan mismo ng kamera. Agad itong lumabas upang tignan ang bagay na yon. Sakto ring gising si Ate Pilar, Aling Milag, Yumi at Lodi. Ang apat na katulong sa bahay maging si Yumi at Lodi ay nagtaka kung anong ibig sabihin ni Ginoong Honorato. Ang totoo niya ay nahuli ni Bidal sa kanilang kwarto ang isang malaking uwak. Nabitag niya ng kulambo, kaya iyan ginapos at ikinabit sa harapan ng kamera. Kuwento agad ni Ate Pilar. Yun na nga po, boss. Yun po ang totoo na pagdesisyon na namin ikabit sa harapan ng kamera. Malakas kasi ang kutob namin na isang aswang yang nahuli ni Bidal eh. Sabat naman ni Aling Milag. Si Lolo Bagwis po nasaan? O bakit ganyan ka nalang mag-alala sa matandang yon, Yumi? Hindi naman po. Nag-aalala lamang kasi matanda na po yun eh. Sagot kaagad nito. Lahat sila'y naghintay na mag-alas 6 ng umaga. Inaabangan ng pagsikat ng araw. Ganun na lamang ang gulat ng lahat ng masilayan ng aktwal na pag-iibang anyo ni Lolo Bagwis. Naging normal na tao ito.
Si Lolo Bagwis nga. Halos sabay-sabay na sambit nilang lahat. Siya ring paglabas ni Bidal sa kanyang kwarto. Sa kanya napunta ang tingin ng lahat. Ikaw ang nakahuli sa aswang? Hindi ko po alam na aswang pala yung uwak na nahuli ko, boss. Nasa loob ng kwarto eh. Ang sabi nila Ate Pilar ilagay sa harap ng CCTV para makita ang pagbabagong anyo kung sakaling aswang nga. Nasaksihan nyo naman na yata ng aktwal. Tama ka, at sa totoo lamang hindi ka panipaniwala. Isang aswang si Lolo Bagwis. Mukhang hindi na nga yata pa mabubuhay pang matandang yan. Magdamag na siyang nakalambitin eh. Oo nga, ang pula na ng mukha niya at mga mata. Naipon na lahat ng kanyang dugo sa kanyang ulo. Pasensya na boss, hindi ko naman alam na aswang talaga yan eh. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa aswang. Ngayon lang kasi naaktuhan ko mismo. Boss, paano kung panagutin ako ng pamilya ni Lolo Bagwis? Hindi mangyayari yan, ginawa mo ang tama. Kuha sa CCTV kung paanong naging aswang si Lolo Bagwis. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Salamat po boss. Sige na, ibaba mo na yung katawan ni Lolo Bagwis. Opo. Mula sa di kalayuan ay napasulyap siya kay Yumi. Masama ang titig nito sa kanya. Hindi niya maintindihan kaya binaliwala niya yon. May babalita na niya sa dalaga na wala na si Lolo Bagwis. Ang kalbaryo sa buhay nito. Tuwang-tuwa nga ito nang makita sa CCTV lahat ng nangyari. Sa wakas ay magiging payapa na siya. 6 na buwan ang lumipas, mas lalo pang naging malapit si Indira sa kanya. At lalo naman siya sa dalaga. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito, ngunit kailangan niyang tiisin dahil masyadong malayo ang estado ng buhay nila sa isa't isa. Samantalang naramdaman niya ang unti-unting pagpapansin ni Yumi sa kanya. Kung dati ay mailap ito sa kanya, ngayon ay lagi na itong tila nakadikit tuwing nasa mansyon sila. Ngunit napapansin din niya na kapag tangan niya ang mutya ng papaya ay tila hindi ito mapakali tuwing kaharap siya. Dati, laging masama ang tingin mo sa akin. Buti ngayon hindi ka na umaalis sa harapan ko kapag magkakasabay tayong maglaba. Pasensya na Bidal, hindi talaga ako mahilig makipagsalamuha. Lalo na sa katulad mong lalaki. Babaeng probinsyana kasi ako. Sa bagay, ganyan nga naman madalas sa mga probinsyana. Pero pansin ko rin kapag katabi mo ko o kaharap, minsan ay tagaktak yung pawis mo. Saka ang pula-pula ng balat mo. Dinaig mo pang nasikatan ng araw sa katanghaliang tapat. Hindi ko nga rin maintindihan, sobrang init. Parang lumalabas ang init maging sa mga mata ko. Talaga? Bakit naman? Ewan ko, hindi ko alam. Minsan naman hindi. Bigla siyang napaisip. Tuwing tangan lamang niya ang mutya ay nagkakaganito ang dalaga. Hindi kaya't isa rin itong aswang. Pilit niya itong iwinaglit sa kanyang utak dahil mukhang inosente at mabait si Yumi. Kaya inisip na lamang niya na may kakaibang karamdaman ng dalaga. Mula sa monitor ng CCTV nakabantay si Indira sa kanyang pakikitungo sa ibang dalaga at lihim naman itong nagseselos. Kaya isang umagay nakasimangot itong sumakay ng kotse. Bakit naman ganyan ang mukha ng alaga ko? Ang pangit naman ng modo ngayon ah. Alaga? Mukha lang pala akong bata sa paningin mo. Bakit parang may galit ka naman sa akin? Tingin mo ba wala? Pakiramdam mo ayos lang tayo. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Hindi mo alam. Nakikipaglandian ka sa ibang babae kaya galit ako sa iyo. Hindi ba malinaw? Nagulat siya nang sinabi yon ni Indira. Hindi mabilang ang bilis ng kalabog ng kanyang dibdib sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano haharapin ang dalaga. Indira, hindi mo lang alam kung gaano kita iniiwasan dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Iniiwasan mo ko? Bakit? Dahil nakakadiri ako? Hindi Indira, mahal na mahal kita. Hindi mo lang alam kung paano ako umiiwas kasi hindi talaga pwede. Mayaman ka. Mahirap lang ako. Pero mahal din kita. Kahit mahirap ka, ibinigay mo sa akin ang atensyon mo at pag-aalaga minsan. Kaya minahal kita kahit malayo ang estado natin sa buhay. Pero ilalayo ka ng mga magulang mo oras na malaman nila na nagmamahalan tayo. Hindi ako papayag, Bidal. Itanan mo ko. Kahit saan tayo magpunta, isama mo ko kahit saan. Indira, hindi ka sanay sa buhay mahirap. Sasanayin ko ang sarili ko, kakayanin ko. Ang mahalaga ay mag-asama tayo.
Sigurado ka ba? Oo, Bidal, siguradong sigurado. Nang gabing yun habang mahimbing na natutulog ang lahat, tahimik silang lumabas para isagawa ang plano. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung paanong hindi sila matutunto ng mga magulang ni Indira. Hanggang sa naisipan niya ang bahay ng lolo ng kanyang matalik na kaibigan. Malayo yun at walang nakakaalam sa kanyang pamilya, lalo ng kanyang tiyo Anton. Totohanan na ito, Indira. Hindi na kita ibabalik sa mga magulang mo. Akin ka na. Hanggang sa pagtanda kasama mo ko. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, mahal ko. Kung pwede lang buksan ng puso at ipapabasa ko sa iyo lahat ng nilalaman nito. Hindi na kailangan, basta mahal kita. Mahal na mahal. Aalagaan kita kahit anong mangyari, pangako yan, Indira. Hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. Naniniwala ako sa iyo at magtitiwala pa ako sa iyo, Bidal. Pagdating sa lugar ay mabilis siyang nakilala ni Lolo Timyo. Tuwang-tuwa pa ito nang makita siya. Akala ko hindi nyo na ako makikilala pa, Lolo Timyo. Bakit naman hindi? Loko ka talaga, Bidal. Sa tagal mong nandito, sa tingin mo ay makakalimot pa ako sa iyo. Naku, salamat naman po. Mas dumami pa itong tandang na alaga mo kaysa sa dati ah. Sinabi mo pa mukhang maswerte ako sa sabong ngayon eh. Mukha nga po, Lolo Timyo. Simentado at malaki na ngayon ang bahay mo. Akala ko nga naligaw lang ako eh. Hep, pumasok na kayo. Mukhang alam ko na ito ah. Tinanan mo itong babae, tama ba ako? Huwag magsinungaling. Lolo, sana walang makaalam na nandito ako. Magbabayad ako ng renta sa inyo, Lo. Maaari po ba? Bakit magbabayad? Akala mo naman kung paupahan itong bahay ko. Kahit sino basta malapit sa akin. Kahit kailan pwedeng tumira rito. Kaya huwag kang mag-alala. Libre kang tumira rito kasama ang iyong nobya. Ikaw pa ba? O siya, ipasok nyo na yung mga gamit nyo sa loob. Utos pa nito. Agad niya yung sinunod. Diretso sila sa kwartong itinuro nito. Balak niyang ihatid sa loob ang dalaga at pagkatapos ay babalik muli sa matanda upang makapag-usap siya rito ng maayos. Natatakot ako sa matandang yun. Paano kung pareho din siya kay Lolo Bagwis? Uwi ka ni Indira habang nasa loob sila ng isang kwarto. Mahal, huwag kang matakot kay Lolo Timyo. Kilala ko siya. Matagal akong tumira dito sa bahay niya. Halos 3 taon din yun. Nakakarating kami rito ng kaibigan ko na apo ni Lolo Timyo. Sa panggagapas lang ng tubo. Tapos sumasama kami sa lolo niya sa sabungan. Ewan, dati madalas talo si Lolo Timyo sa sabong. Siguradong may sikreto kung paano sinuwerte. O di kaya siguro naman ay inaral ng gusto. Ang tanda na ngayon ni Lolo Timyo eh. Pasensya na hindi pa rin kasi ako tuluyang makalimot sa kababuyan ni Lolo Bagwis. Naiintindihan kita, huwag kang mag-alala. Mahal, tutulungan kitang makalimot. Salamat, Bidal. Wala akong alam sa buhay. Masyado ako nasanay sa karangyaan. Pero siguro naman matututo pa rin ako kahit pagluluto at paglilinis lang. Oo naman, hanggat kaya ko. Hindi kita pahihirapan. Hindi, mahal, turuan mo ko ng mga gawain gusto kong matuto. Sigurado ka ba? Oo naman, hindi pwedeng wala akong nalalaman sa mga trabaho. Hindi na ako mayaman ngayon, no? Pasensya ka na, mahal. Paano kasi umibig ka sa isang dukha? Inibig ka ng isang kahig isang tuka. Kahit ano ka pa, wala akong pakialam. Ang mahalaga'y nagmamahalan tayo. Masaya tayo sa isa't isa. Hinayaan niya itong makapagpahinga. Alam niyang pagod ito at hindi sanay sa malayong biyahe kaya pinatulog niya ito. Nang masigurong mahimbing na ang tulog nito ay saka lamang niya ito iniwan. Pinuntahan niya si Lolo Timyo na noon ay muling himas ang isang alagang tandang. Nakatulog na. Abay mukhang hindi ordinaryong isda yung nabingbit mo ah. Lolo Timyo, ang hirap palang umibig sa anak ng mayaman ano. Hindi mo maliban ang harapan. Iba talaga ang kapangyarihan ng pera. Bakit nakausap mo ba ng maayos sa mga magulang? Ayaw ba nila sa'yo? Hindi po, hindi ko pa nakakausap ang mga magulang niya. Yun naman pala eh, pinangunahan ka ng takot. Paano mo malalaman kung ayaw nga sa'yo ng mga magulang? Lo, ang daming nangyayaring ganun, pinaghihiwalay lang. Kaya ayoko mangyari yun. Mas mainam na unahan ko na. Forbidang pag-ibig nga naman yan. Natawa na lamang sa kanya ang matanda. Kailan mo balak ilaban yung tandang nahawak mo, Lolo Timyo? Mukhang puspusang pag-iensayo talaga yan ah. Oo, puspusan talaga kasi bukas ng hapon.
Unang araw ng piyesta sa baryo. Siyempre kapag may piyesta, may sabong po. Hindi talaga mawawala yan ano? Hindi na yan mawawala pa. Yan ang unang-unang pagkakatuwaan ng mga kalalakihan. Kung wala yan, walang ibang pagkakaabalahan ng mga katulad natin. Puro alak siguro ang kaharap dahil wala namang sabong. Sa bagay nga naman lo. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka rin sa biyahe mo. Sanay ako sa biyahe lo kaya ayos lang. Magigib na lamang ako ng tubig. Talagang napakasipag mo pa rin bata. Paano kasi? Hanggang ngayon wala pa rin proyektong patubig dito. Ang dami ng kabahayan pero yung mga opisyal dito para namang walang pakialam. Hayaan mo na lo. Magkakaroon din yan sa katagalan. Katagalan baka mo. Baka patay na ako nun na. Si Lolo talaga. Mabuti pa dito nga muna. Mag-iigib ako at magsisibak ng kahoy para bukas makakasama ako sa iyo sa sabungan. Abay mainam nga yan, samahan mo ko bukas sa sabong. Oo Lolo Timyo, dahil isusubok ko sa sabong ang mutya ng papayang meron ako. Talaga? Meron ka ng bagay na yon? Opo Lo, hindi ko nga rin po inaasahan na mapupunta sa akin yun eh. Abay kaya naman pala sinuwerte sa buhay pag-ibig. Mas lalo naman niya sa sabong. Paanong sa buhay pag-ibig din Lo? Tinanan ko na nga lang para masigurong hindi malayo sa akin eh. Maniwala ka sa akin Bidal, lahat ng mangyayari sa tamang panahon. Ang mutya na hawak mo ang magbibigay sa iyo ng kaginawahan, asahan mo yan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya yung mangyayari ang sinasabi ni Lolo Timyo. Ngunit kinakain pa rin siya ng takot at kaba. Takot na kukunin sa kanya si Indira at hindi na kailanman makasama. Pakiramdam niya hindi na muling iikot ang mundo niya kapag mangyari yon. Hapon kinabukasan, maayos siyang nagpaalam kay Indira na sasama kay Lolo Timyo sa sabungan. Wala na namang problema rito. Pumayag agad ito. Niyaya niya ito na sasama na ngunit tumanggi ito kaya bilin na lamang niya rito na ikandado ang pinto at huwag magbukas kahit sino ang papasok o kakatok. Pinahiram sa kanya ni Lolo Timyo ang isa sa mga tandang nito. Tiwala ito sa tangan niyang mutya kaya alam nito na hindi madadali ang alaga nito. Maraming nagtanong kay Lolo Timyo sa kanyang pagkakakilanlan kaya pakilala ng matanda sa kanya isang apo. Ayos to si Lolo Timyo ah. May tagapagmana pala ng kanyang trono. Baka mas magaling na sabungero pa ito kaysa sa kanya. Hindi naman ako magaling na sabungero pero itong apo ko hindi nga ako sigurado kung hindi nga ba ito magaling. Subukin nyo na lamang. Sino ang gustong humamon? Ako po Lolo Timyo. Titingnan natin kung gaano kagaling humawak ng tandang yang apo nyo. Oo naman, hindi aatras tong apo ko, hindi ba Bidal? Wala pong problema Lolo, hindi ako atras. Ganyan dapat, matapang ang loob. Matapos mailista ang kanyang pangalan, ay naghintay siyang tawagin ng mananari upang kapitan ng talim na tinatawag na Tari ang isa sa mga paa ng tandang. Ilang sandali pa'y tinawag na sila dahil sa tandang na nilang maglalaban. Umiikot na rin ang liamador upang siguraduhin ang pustahan. Makalipas ang ilan pang mga sandali, ay sila na ng kalaban ang tinawag upang pumasok sa loob ng sabungan. Sa ruwede inihanda niya sa paglapag ang kanyang tandang. Hinintay niyang magbilang ang sentensyador. Matapos ang ikatlong bilang ay halos sabay na nilang inilapag sa ruweda ang hawak na tandang nila ng kanyang kaharap. Biglang naging maingay ang paligid. Kanya-kanyang sigaw. May kalo! Uy kalo! Kabila ang sigaw ng mga Kristo sa sabungan. Hindi rin niya maiwasang mapasigaw tuwing hihirit ang kanyang alagang tandang. Walang duda, tunay na dehado ang kalaban nito. Sa galing nito sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa'y tinamaan ng Tari ng kanyang tandang ang dibdib ng kalaban. Iika-ika pa rin itong lumalaban ngunit hindi na gaanong makalipad. Wala na yan, talo na yan. Sigaw ng isang Kristo. Alam niyang ang sa kabila ang ibig nitong sabihin dahil hindi na halos makapalo. Ilang sandali pa ngay muling nasaksak ng kanyang tandang ang kalaban nito. Sa pagkakataong yun ay hindi na ito makatayo at hinang-hinana kaya itineklara na ng sentensyador na panalo ang kanyang tandang. Aba, grabing swerte naman. Tunay nga ang swerte na dala ng mutya ng papaya. Ang tagal ko nang hindi nakasabong kaya grabe ang kaba ko kanina Lo.
Pero ngayong panalo tayo, abay, hindi may paliwanag ang tuwa. Sobra. Anong balak mo? Lalaban ka pa rin ba? Ayos pa ito, tignan mo ang lakas. Isa na lang lo, tapos uwi na tayo kaagad. Baka kasi nag-aalala na si Indira. Saka baka mabagot mag-isa yun dun. Tamang desisyon yan o halika na makapili tayo ng pwedeng kalaban. Isa na lang pero tiyak akong panalo pa rin yan. Mukhang ramdam nyo rin lo ah. Malakas ang pakiramdam ko. Muli na namang panalo itong alaga mo sa susunod na laban nito. Tiyak ako doon. Agad siyang namili ng pwedeng ilaban. Hindi naman siya nahirapan dahil may kumasa agad sa kanyang naging hamon. Nakailang laban tapos kay Lolo Timyo na rin ang nilaban sa loob ng ruweda. Ang galing din yan, Lo ah. Oo naman, itong mga alaga ko pa talaga. Tiyak tayong panalo pa rin yan, Lo. Tunay, ang bilis ah. Nang isay agad ang kalaban, no? Tuwang wika ni Lolo Timyo. Malaking halaga ng pera ang panalo ng matanda. Tuwang-tuwa nitong binigyan ng balato ang mga kilala nito naroon. Hininti nila na tawaging muli ang kanyang pangalan. 3 maglalaban pa bago ang kanya. Tila nilalamon ng oras sa mga sandaling yon. Tandang na agad niya ang isasalang. At gaya ng kanyang inaasahan ni muli na namang panalo ito. Ibang swerteng hatid mo ah, pati ako naambunan. Ang ganda nito kapag lagi kitang kasama. Ang bilis ng pagyaman, tiyak ako. May tangan ka rin yatang mutyalo eh, kaya ang galing mo rin sa paghawak ng tandang panabong. Wala akong ganon, umaasa lang ako sa panahon saka sa pamahiin. Sa tagal ko nang naging sabungero, tansyado ko ng panahon at kilos ng mga alaga ko. Alam ko kung kailan sila mananalo at alam ko kung kailan din sila hindi dapat ilaban. Tunay Lo, ang galing naman, lagi ka rin panalo. May aaral pa lang mga ganyang bagay. Tiyak akong mahirap. Kung anong paniwala sa utak mo, kapag walang pagdududa sa diwa mo'y tiyak yon, panalo ka sa laban. Kapangyarihan din ng isip, Lo. Tunay yan, Bidal. Tunay. Maaral nga din yan, Lo, nang sa ganun ay doble ang swerteng hawak ko. Hindi na kailangan yan. Sa mutya ng papaya lang paldo ka na. Huwag mo niyang pahirapan pang sarili mo. Tumawa na lamang din sa kanyang matanda. Tunay ang sinabi nito. Bakit pa siya magpapakahirap kung binigyan naman na siya ng madalian? Umuwi silang tagumpay. Yun naman ang inaasahan nilang pareho. Pagdating nila naabutan nila si Indira na nagwawalis ng bakuran. Mahal, anong ginagawa mo? Sabi ko naman sa iyo, huwag kang lumabas, hindi ba? Wala naman, nagwawalis lang. Wala naman kasi ako magawa sa loob ng bahay. Ay, isang tigas naman ang ulo nitong mahal ko. Sabi nang huwag kang lumabas ng silid baka mapahamak ka. Mamaya may mga rebeldeng dumaan, tapos bigla kang makidnap. Bakit naman ako kikidnapin? Wala naman silang alam sa totoong estado ng buhay ko. Saka wala akong magawa sa loob eh. Wala namang makakakita sa akin dito, di ba? Ayos lang yan. Kahit na, akin na yung walis, pumasok ka na sa loob dahil ako nang bahala rito. Huwag ka nang lalabas ah. Di ba sabi ko gusto kong matuto? Paano ko matututo kung ganito? Hayaan mo naman ako. Baka mapagod ka, ako nang gagawa. Grabing pag-ibig naman yan, Bidal, sobra na. Para ka rin si mama at papa eh. Paano ako matututo nito? Gagawa naman ako ng paraan para guminhawa ang buhay natin kaya huwag ka nang magtrabaho. Ako nang bahala. Anong gagawin ko? Alagaan mo na lang ang magiging anak natin. Anak agad, ang bata ko pa, Bidal. Hindi ba pwedeng saka na yon? Rerespetuhin ko naman yung desisyon mo, mahal. Kung iyan ang gusto mo, walang problema. Kung gusto mong magtapos ng kolehiyo, ay ako nang bahala sa'yo. Talaga? Oo naman, 1 taon na lang din naman, sayang din yung titulo na makukuha mo ron. Salamat, mahal ko. Maghahanap tayo ng eskwelahan na malapit dito. Masayang wika ni Indira. Ang buong akala nito'y madali lamang pagtaguan ng mga magulang nito. Naging kampante sila dahil 5 buwan na silang naroon at tahimik. Ngunit nagulat na lamang sila ng isang tanghali ay biglang pumarada ang isang pamilyar na kotse. Mahal, sina papa at mama, natunto nila tayo. Paano na? Kabado siyang nakatingin mula sa bintana. Ito na nga bang kinatatakutan niya, ang bawiin sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman siyang nawalan. Bakit kasi laging nahuhulog ang loob niya sa babaeng mapera? Parang gusto na niyang magwala ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Halika, haharapin natin ang mama at papa mo. Pero tiyak akong dadalhin nila ako pa uwi, ayoko.
Hindi rin naman ako makakapayag. Ipaglalaban ko ang pag-iibigan natin, Indira. Kaya halika, haharapin natin sila. Nataon na wala si Lolo Timio dahil may mahalagang lakad sa bayan. Kaya silang dalawa lamang ang naroon sa bahay ng matanda. Paglabas niya ng bahay, sinalubong agad siya ng mag-asawang suntok ni Ginoong Honorato. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo at buong hinarap ang dalawang suntok na yon ang hindi man lamang nagpatinag sa kanyang kinatatayuan. Maging siya'y nagulat. Saan siya kumuha ng ganong lakas? Kahit ang tama ng suntok ay sandaling masakit, ngunit bigla ring naglaho. Antibay mo, ang kapal pa ng buka mo. Papa, tama na. Huwag niyong saktan si Bidal. Umalis ka dyan, Indira. Huwag kang humarang sa harap ng lalaking yan. Hayop siya. Sinira niya ang buhay mo, ang magandang kinabukasan mo. Saway ng ina sa dalaga. Matagal nang sira ang buhay ko, Mama, Papa. Kailan pa kayo nakialam? Anong ibig mong sabihin, Indira? Noong ginagahasa ako ni Lolo Bagwis, inalam niyo ba? Hindi diba, lagi kayong abala sa trabaho at negosyo. Hinahawakan ng demonyong yun ang buhay nating lahat, wala man lamang kayong pakialam. Kasi nga, puro yaman ang nasa utak niyo. Puro yaman. Parehong nagulat ang ama't ina ni Indira sa mga sandaling yon. Hindi ang mga ito makapagsalita. Yakap ni Bidal ang dalaga upang damayan sa sakit na nararamdaman nito. Hindi namin alam ang bagay na yan, anak. Dahil hindi nyo inalam. Dahil wala naman kayong pakialam. Wala kayong pakialam sa akin, Mama. Puro kayo yaman. Hindi nyo alam ang dumi-dumi na ng anak nyo. Nakakadiri pero nagawa pa rin tanggapin at mahalin at pahalagahan ng isang Bidal. Ngayon anong balak nyo? Balak nyo siyang ilayo sa akin? Sandaling nag-usap ang mag-asawa. Pagkuway mabilis nang naging desisyon ng mga ito. Umiiyak na rin si Ginang Cleope sa mga sandaling yon. Hindi matanggap ang sinapit ng anak. Lumapit ito kay Indira at humingi ng tawad, maging ang ama nito. Umiiyak ang mga ito sa harapan ng anak. Pinatawad ko na kayo, Mama, Papa, pero ang hiling ko sana'y huwag niyong ilayo sa akin ng lalaking nagbigay ng halaga sa akin. Tumango ang ina nito at niyakap si Indira at nangako na kasama siyang iuuwi sa bahay ng mga ito at magpapakasal sila sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa na nagpasalamat si Indira sa mga magulang. Maging siya hindi makapaniwala, hindi niya akalaing mangyayari pa ang bagay na yon. Hinintay nilang dumating si Lolo Timio. Magalang na nagpaalam sa matanda. Tuwang-tuwa si Lolo Timio nang malamang ikakasal ang mga ito. Sinabi pa ng mag-asawa na imbitado ito sa magiging kasal nila. Sabi sa iyo sa mutya niyang papaya yan na tangan mo. Yan ang magdadala sa kaginhawaan sa iyo. Lihim lamang siyang nailing at natawa sa bulong ng matanda sa kanya. Gayunpaman ay bigla rin siyang napaisip. Hindi nga kaya'y dahil yon sa mutya ng papaya. Pagdating sa mansyon ay salubong agad ni Aling Milag ang alaga nito. Niyakap ito ng matanda habang naiyak sa sobrang pag-aalala. Masayang ibinalita ni Indira sa yaya nito na ikakasal na silang dalawa. Loko talaga tong si Bidal kung saan pa dinala ang alaga ko. Hindi na lang hiningi na maayos ang kamay nitong alaga ko sa mga magulang. Mabait naman ang mga magulang nito Pasensya na po, Aling Milag, natakot po kasi ako. Baka hindi pumasa. Huwag na po kayong mag-alala, yaya. Nandito na po ako. Nandito na po kami. Uwi ka ni Indira. Mula sa di kalayuan ay masama ang titig sa kanila ni Yumi. Para na sila nitong kakainin ngunit wala man lamang nakapansin dito. Ilang sandali pa'y pasimple itong lumapit sa kanila. Napaismid si Indira nang makita ito. Pinagseselosan ito ng dalaga noon pa man dahil dikit ng dikit ito kay Bidal. Lihim namang napangiti si Bidal nang mapansin yon. Samantalang ng gabing yon ay habang mahimbing na natutulog si Indira ay bigla na lamang itong tila sinasakal at hirap na makahinga. Nagising na lamang si Bidal dahil sa ungol ng nobya. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka, mahal. Gising! Mula sa likod ng kortina ng bintanang kristal ay malinaw niyang naaaninag ang bulto ng isang babae. Nagtaka siya dahil ikatlong palapag yon ng mansyon. Paanong nakatayo sa labas ng gusali ang babaeng yon? Doon lamang niya napagtanto na isa na naman itong aswang. Agad niya itong nilapitan ngunit bigla itong nawala. Muli na naman niyang isinarado ang bintana. Patakbo siyang kumuha ng asin sa kusina at mabilis na isinaboy yon sa bintana. Biglang may umiyak na parang baboy palayo. Kaya alam niyang aswang nga yon.
Biglang nagising si Indira. Sinabi nito ang pangit na bangungot nito. Nakipaglaban ito sa isang aswang sa panaginip. Naaaswang ka kamo. Nasabuyan ko ng asin yun. Kaya tiyak na lapnos ang balat ng babaeng aswang na yun kinabukasan. Seryoso, sino naman kayang aswang yan? Baka asawa ni Lolo Bagwes. Baka gustong maghiganti. Kung totoo man, edi ihatid na lang natin ang buhay niya sa impyerno. Talaga itong mga aswang na ito, oo. Kahit kailan perwisyo talaga sa buhay nating mga tao. Sinabi mo pa, kaya wala tayong kasalanan kung nasaktan o napaslang man natin sila. Kasalanan nila yon. Kinabukasan, nabungaran niya sa kusina si Yumi. Takip ang makapal na buhok nito sa muka. Suot ang jacket at mahabang palda. Nagwawalis ito sa sahigat na kayuko, ngunit kita ang parteng noo nito na sobrang pula. Napano yung mukha mo, Yumi? Nabuhusan po ng kape. Nakalimutan ko kasing nilagay ko sa gilid ng mesa. Malapit sa kama ko ang bagong timplang kape. Nahulog yung cellphone ko kaya dinampot ko. Pag-ahon ko ayun nasagi ko kaya eto, malaking lapnos. Naku, kaya mag-iingat ka din minsan. Salamat po. Mabilis na sagot nito. Simula noon ay hindi talaga ito makatingin ng diretso sa mga mata. Iniisip niyang hindi pa rin nawala ang pagiging mahiyain nito. Ngunit bigla ring sumagi sa isip niyang sinabi noon ng kanyang lolo na kapag ang tao ay hindi makatingin ng diretso sa mga mata, masama ang hininga nito. Ibig sabihin ay aswang ito. Bigla siyang napatitig sa dalaga. Tila naramdaman naman ito ang kanyang pagtitig kaya minadali nito ang ginagawa nito at linisan ng lugar. Muli niyang naalala ang mutya ng papaya. Tuwing tangan niya yun noon ay umiinit ang katawan ni Yumi at inaamin din ito ang bagay na yon. Aswang si Yumi. Sambit niya to upang makumpirma ay kailangan niyang matyaga ng kilos nito. Ang kaso'y mas nauna nang nakabuo ng plano ang dalaga. Nang malaman nitong ikakasal sila ni Indira, isang plano ang nabuo nito ng palihim. Isang hapon, matapos niyang ihatid ang kanyang magiging biyanan na babae sa opisina nito dahil lumiban ang driver nito. Aling Milag, bakit wala si Indira sa kwarto? Bakit hindi ba nagpaalam sa'yo? Umalis nga, saan naman daw ang punta niya? Kasama niya si Yumi, magpapasukat daw ng gown dahil utos ni Madam. Sinabi niya yon, pero sa susunod pa pupuntang susukat sa kanya at mismo ang gagawa ng trahe de boda niya ang pupunta rito sa bahay. Kung ganon, saan pala siya dadalhin ni Yumi? Kanina pa po ba sila nakaalis sa Aling Milag? Ilang minuto pa lang. Baka hindi pa nakakarating ang mga yun sa destinasyon nila. Ano bang sinakyan nila? Ano ba yan? Bakit ka pumayag, Aling Milag? Abay ewan, anong mali ko sa usapan ng mga yon? Nataranta si Aling Milag at mas lalo naman siya. Mas lalong lumakas ang kanyang kutob. May kakaiba kay Yumi. Mabilis niyang pinalipad ang kotse at sinundan ang direksyon ng mga ito. Hindi niya alam kung saang direksyon ng tungo ng mga ito, ngunit wari niya ay may nagdidikta sa kanya na lumiko sa kaliwang direksyon. Dire-diretso yun at wala siyang ideya kung saan ang kanyang tungo hanggang sa masalubong niya ang isang taxi. Agad niyang kinuha ang atensyon ng driver. Nang tumigil yun ay agad siyang nagtanong sa naging pasahero nito at kung saan bumaba. Tugma sa description nito kay Yumi at Indira. Kinakabahan siya. Alam niyang hindi maganda ang plano ni Yumi para kay Indira. Hindi siya nagkamali dahil pagdating sa lokasyon ay naabutan niya si Yumi na sakal-sakal si Indira. Bitiwan mo siya, Indira! Oh, ang lakas ng pang-amoy ng berdugo. Bidal, tulong! Humalakak si Yumi na animoy nasa niban. Mabuti nga to dahil sabay ko na kayong pagbabayarin sa pagkamatay ni Lolo Bagwes. Sabi ni, apo ka ng hayop na yon. Oo, at nandito tayo ngayon dahil araw na ng pagbabayad nyo sa utang nyo sa akin. Mabilis siyang tumakbo at pinuntahan ang kinaroroonan ng nobya. Tamang-tama sa pagbabagong anyo ng dalagang aswang. Unti-unti itong pumapangit ng tuluyan na itong maging aswang ay napataras ito sa kanyang presensya. Mainit, ano bang tangan mo at hindi kita malapitang hayop ka? Ako pang hayop ngayon. Ngayong hindi mo naman pala ako malapitan, mas mabuting ako ang lalapit sa'yo. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang pulang tela kung saan naroon ang mutya ng papaya. Inilagay niya yon sa dibdib ng dalaga. Nagwala ito sa sobrang init. Para itong nakasalang sa apoy. Pulang-pula ang balat nito.
Nagpapawis hanggang sa tila unti-unti na itong umusok. Nabuli ito kasabay ng pagkawala ng malay at kasabay din ng pagkawala ng malay nito ay ang pagsulpot ng isang nilalang. Isang babaeng may mahabang buhok, puti ang damit at sobrang tangkad. Malaporselana ang balat nito. Saan siya galing? Gulat na tanong ni Indira. Huwag kayong matakot. Ako si Diwata Mawana. Ako ang sa likod ng mutya ng papaya na tangan mo palagi. At ngayong tapos na ang misyon ng mutya sa buhay mo, binabawi ko na ito. May mas higit na nangangailangan nito. Ganun ba? Salamat Diwatang Mawana. Sobrang malaking tulong sa akin ang mutya na yan. Walang anuman. Ninang ako sa nalalapit na kasal nyo. Huwag niyo akong kakalimutang imbitahin. Oo naman po, wala pong problema, Diwata Mawana. Sabat naman ni Indira. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bigla rin itong naglaho. Balik mansyon silang dalawa at habang nagmamaneho ay puno ng sermonya ang tinga ng magiging asawa. Ano bang pumasok sa utak mo at sumama ka kay Yumi? Lokang yun na isahan ako. Bukod sa lolo niyang manyak, may gusto rin siya sa iyo. At ang paghihiganti niya para sa kanyang lolo'y sa akin niya igaganti. Ayos na, wala na tayong dapat problemahin pa. Tapos na ang pagkukunwari niya, hindi magtatagumpay ang kanyang balak. Salamat, dumating ka sa tamang oras. Uwi ka pa nito. Umuwi na silang magnobya na tagumpay sa laban, sa larangan ng pag-ibig. Sa araw ng kasal ay imbitado rin ang mga pinsan niya, maging ang kanyang tiyo. Hindi may pinta ang mga mukha nito nang malaman na ikakasal na si Bidal sa isang napakayamang babae. Inggit na inggit ang mga pinsan niya sa kanya. Hindi na niya kailangan pang magtapos ng pag-aaral para lang yumaman dahil lahat ng yaman ng mga biyenan niya ay sila lamang ang magmamana. Nang maisip yun ng mga pinsan niya tila ba hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang dating minamaliit at linalait-lait, ngayon ay mas mataas pa sa kanila. Mahiwaga ang mundo na kahit sinong magaling na siyentipiko hindi kayang sangkarin ng lalim nito. Hindi niya alam kung bakit ibinigay sa kanya ang magandang buhay na yon, ngunit titiyakin niyang magiging pagpapala rin sa iba anuman ang biyayang magiging sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.